po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, Patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang Millennials ng Manila, number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, Millennials ng Baluarte. The Millennials, the Millennials choice. Yes, stop. This is iRadio Los Angeles. Overflowing, your joy is overflowing in me. Alright, yan po ang Overflow by the Victory Worship Band. Yeah. Yes, napakaganda po ng kanilang grupo. Napaka-millennial ang dating. Tanda-tanda ko nung araw eh. Ano? Wala, tanda-tanda ko lang. Kasi nangyenge lang. Nakasombrero ako ngayon. Ha? Ano feeling mo? Hindi kasi hindi maayos yung buko eh. Tinakpang ko. Namemeke pa talaga. Namemeke. Ganon? Oo, peke lang yan. Hindi kasi ako nakatingin. Nakatulog ako eh. Napuyat ako kagabi pero ayos lang. Kasi Nakaiglip. ano kagabi, yung kwentuhan blues sila, yung mga kundiman. Oo. Masaya. Masaya. Lalo si Caselso, kahit ganong edad, ano? Mhm. Lumalaman pa ng puyatan. Pwede pa sa lamayan eh. Ay, lakas nako. Oh, lakas nun ah. Saan galing yun? Saan galing yun? Yan. Tama lang yun. Yan. At magandang morning po sa inyong lahat dyan. Welcome po sa iRadio Bible Study. Araw po ng Sabado ngayon dito. It's May 1st. Bali, a second sa kanila. No? Bali, anong araw sa kanila ngayon? Linggo. Linggo na. Yan, Sunday morning din Ano ba sa inyo. ngayon? Pag ganitong Sunday morning. 5, 6, 7, 8 a.m. Tahimik. ng Sunday. Oo, tahimik ngayon sa kanila at hindi naman, mainit-init ang... Mainit doon, no? Para dito, Dito mainit. hindi ganong mainit tong araw na to, no? Oo, Tama lang. pero... Nasa 60s tayo lang. Hindi. Mga Pero hindi siya mainit. 75 siguro. Pero yan yung talagang temperature ng ng spring. Oo. Kanina umaga, masarap maglakad. Kanina nag-ano kami, exercise, walking, jogging. Ayan. Kasi kinakailangan na ng aking ng aking katawan. Ng ating katawan. Ating katawan ng Yan. exercise. Oo. Monday to Friday, trabaho kasi. Yung nakaupo, lakad-lakad, tayo-tayo. Iba yung exercise talaga na talagang lahat ng mga muscle mo nanggigigil. Bueno, at Bible study ngayon tayong araw na ito. Pero bago lahat, batiin muna natin yung ating mga manonood. Yeah. Yung mga mag-share. Kasama natin sa Bible study. Sana pag may Bible study, hawak po ninyo yung katabi ninyo yung Biblia ninyo. Kasi nga Bible study. Yeah. Di ba? Yung mga dapat ganun. Parang actual, di ba? Kasi pagka nagba-Bible study kami, naka-circle kami ng ganyan. Tapos may mga kanya-kanyang Bible yan, tsaka may mga notebook. Yan, nagno-notes kami noon. Yan, ganyan ang Bible study. So, pero tayo rito, dahil high-tech tayo ngayon. Oo, sa cellphone lang. Hindi, napapanood nila tayo sa cellphone. Kasi nga, Ay nga pala, no? buong mundo nga tayo napapanood. Oo. Tsaka malalayo sila. Alam nga naman papuntay mo rito para mag-Bible study. Oh, syempre. Di ba? Okay. Kailangan handa, may Biblia sila na kasama. Saka yung iba dyan na wala pang Biblia. Yeah, sabihin nyo lang. At para mapadala kayo ng Biblia. So hindi excuse yan pagka sabihin, wala kaming Biblia. Padadala ng Biblia. Pag nagkaroon ng Bible, gamitin. Pagdating ng Bible study, may magagamit. At siyempre, hindi lang Bible study, araw-araw, maya-maya. Parang cellphone yan. Buti pa yung cellphone, maya dinudot-dot eh. But yung kayang Biblia, hindi matutot. But anyway, una sa ating listahan, si Loris. Loris Cristobal. Ayan. Hi Loris. Good morning dyan. Anong almusal ni Loris ngayon? Oo, nasa Quezon siya. Sino ba yun nandyan? Okay, si Gisette May Cuadra Reyes. Gisette. Si Alona Velasco. Ayan. Si Sean Cyrus Uclaray ng DLP3. Ayan. Of course, andyan si Mac G. Cristobal.
Pag nandiyan naman si Macchi, nandiyan naman si Caris Ay, Cristobal. Ayan, di na yata natutulog tong mag-asawang O, to. hindi. Lagi sila nag-chess. Laging gising eh. Nag-chess sila parati. Kami Ayan na. tira mo. Tira mo pa. Ayan. Ayan, kakainin ko ngayon yan. Talo siya. Di yan. Checkmate. Rosali Ensenada. Ensenada. Ayan. Ayan. Hanky Raishi. Hi, Hank. Sabi ni Hank, bakit Saturday? Sabi niya, it's Bible. Saturday Bible study Bible study, ngayon. yes. We do it every Saturday now, Hank. You're always absent, ha? That's why you don't know, ha? I give you ticket. Penalty. This is your first day to attend the Bible study. Yeah. Yeah, don't worry. It's an English version. So you can join with us. Ayan, day off ngayon ni Macji sa pagtitinda. Eh? Ayan, Sunday ngayon ni Lord's Day. Pagtitinda ng ano? Di ba pag tinda yata siya, I don't know, yung mga pagkain siguro. Meron siyang Sarap magluto siya. sideline, yung kanyang racket. Yes. Sino pa? Si Ayan. Yun lang. si Ed Malin Yeah, Kinaguran, Banatao. Banatao. Ayan. Ayan, taga Quezon yata to, nasa Tugigaraw Saka si ba? Sean Cyrus Catral. Ayan, nandyan yung iba. Yung iba lumabas na. Baka magsisimba sila. Ano? May church. Pwede na ba ngayon? Bukas na ba hindi. bukas na ba mga simbahan ngayon? I don't know. Baka Sinihan. At yung bukas na nga ata. Pwera lang daw yung barberia ba? Yung mga barbershop. At saka beauty salon. Ganun ba yun? Totoo ba yun? I don't know, Hindi tayo doon. updated dyan tungkol dyan sa ano. Ayan, nag-aalmusal na si Macji. Macji. Kami nananghalian ng ano man pananghalian natin kanina. Nagkatay ako ng karne norte. Katay ng baka. Ayan, meron ako. Yeah. Sister Nelda, good morning. Of course. Good morning, magandang Good hapon. evening. Sister Nelda. Good afternoon, sister. Bukas magkita-kita tayo. Oo. Okay. Malapit na Mother's Day, ano? Sa yung mga nanood po kagabi ng iRadio, sana na-enjoy kayo dun sa mga kundiman. Sabi ni Pastor Sunny, yung mga comments na umabot ng mga I know. 800 something. Wow, unbelievable. Yan, Marami mga na. comments. Alam mo si Mami, sabi niya, alam mo yung bihira yung mga kundiman na yan. Kaya dapat naririnig pa rin oo. natin panahon Yes. ngayon. Kasi imagine po ninyo, sa edad ninyong yan, hindi pa kayo nakarinig ng kundiman. Aba, ay dito po sa iRadio, maririnig po ninyo yan. Kaya pasalamatan po natin yung ating mga tulad ni Caselso kagabi. Hindi lang siya umawit para sa inyo, kundi nagbigay pa ng blessing. O talaga naman. Yeah. Doon sa Pilipinas nung araw yan, nababanggit nga niya kagabi, naiyayabang niya sa akin kagabi. Aba, 15,000. 15 mil yung ano niya, yung pag hindi mo kaya yung budget ko, wag na. Sabi niya. Oo, talaga. Nakwento. $2,500. Ang ano, pati yung, ando doon na yung... $2,500? Oo, magmula rito, i-accommodate siya. May hotel accommodation. First class ang ticket niya papuntang Pilipinas. During that time, ano. At syempre, lahat pagkain, kasama na, libre pagkain. May pang sasakyan. Kaya sabi ko, wow, ang ganda pala ng ano mo, ng career mo noon. Kaya lang, hindi yun ang nangyari. Nagpunta siya ng Pilipinas. Ay sabi ko, Caselso, may plano sa iyo ang Panginoon. Kaya nandito ka. Siguro kung nandoon ka, siguro napariwara ka na, sabi ko. Oo nga, siguro baka iba-iba na yung mga babae sa buhay ko. May purpose ang Panginoon talaga. Well, anyway. Ayan, sabi ni Caris, ang ganda ng show niyo kahapon. Pinanood ko kagabi. Oh, talaga maganda. Naluluha ako nung kumakanta si Mang Celso. Kasabayan siya noon ng tatay ko sa mga stage show. At sana naalaman ko sa mami ko, si Caselso pala ay kaibigan ng daddy ko. Kasi pati yung ninong ko, si Art Galindez, sumalangit nawa. Magkakaibigan pala sila. Kaya pagka nagkita kami uli ni Caselso, mababanggit ko nga si Art Galindez. Yun ang ninong ko eh. Tingnan ko kung matatanda niya pati yung daddy ko. Kaya, tingnan ko matandaan niya. Ayan. Okay, sige na. Okay, Merong, tawagan na natin. sayang yung oras. Anong oras na? Oo nga Baka maubos ko. Oo, kasi may lakad tayo mamaya, di ba? Baka magalit sa Yan. akin itong
ano eh. Alam mo naman alam nyo na. Si Caselso. Celso. Hindi si Caselso. Si Pastor Jam. James! Oh! Manong James! Hey! Ready ka na dyan? Ay, cellphone mo, tatawag na ako. Baka mamaya hindi mo na maririnig. Pustahan tayo. 5. 5 siring. Ay, 5 siring tuloy. 5 siring. 5 ring. 5 rings yan. Sige, okay. Ikaw, ilan ang bet mo? Ha? Ilan ang bet mo? Anli. Anli? Daya mo. Wala mo. Dapat merong tawagan na natin. Baka Mga mamaya. 3 lang. 1. 2. 3. Ayan. Uy, natalo na ako. 4. Naku, isa na lang. 5. Oh, di ba? Eksakto 5? Sakto. Panalo ko talaga. Oo, ayan. Sabi yan. Ay. Oh, ano? Tulog pa ulit. Nagkaroon. Tapos sa inyo lahat. Delay. Pakipahinaan yung Delay. telepono. Pahinaan, Pastor. Medyo naririnig dito. Ayan. Ayan, naririnig. Nagpi-feedback. Delay. Ako delay. Delayed. Pahinaan mo yung volume. Yan. Ayan. Ayan. Bago lahat, batiin ko muna si Uncle Bud. Yan, si Uncle Sal Bud. Prado. Hello, Sal. Uncle Bud. Welcome po sa iRadio Saturday Bible Study. Pagkagamit pa mo yung telepono mo. Ayan, aray ko. Malakas pa rin. Nagsasabay-sabay. Doble ah. Oo nga pakipahinaan. Yan, si Uncle Bud. Nagdodoble. Ayan. Sige pa. Hello? Ayan. Ang ingay, Pastor. Maingay po. Sabay-sabay. Wala, naka-off na yung phone ko eh. Baka yung computer mo. Pahinaan mo yung yung... Doble. Paano kaya? Sa computer? Doble. Nagdodoble. Parang nag-e-echo dito eh. Maingay? Maingay po. Hello kay Pipay. Pipay. Ayan, ayos na, Pastor. Okay na po. Ayan. Ayan. Okay. Ayan. Bati muna bago Ayan. Na-overwhelm ako sa kagalakan. Dahil, Excited. oo, Sana nandito ka rin kagabi, Pastor. wag na. Masyado na maraming Teka pogi muna. dyan. Ay. Teka muna, tuloy mo yung tinasabi mo. Sige, Pastor. Dahil excited ka dahil sa ano? Na pakita ko kayo ulit. Agwe. Na mayroon talaga mas gwapo sa akin. Para ka nakaharap sa salamin. Hindi nga. Then, magandang umaga po sa inyong lahat dyan. At patuloy na nagpapasalamat ako sa buhay ninyo dahil magkakasama naman po tayo. Bagaman magkakalayo tayo ay sa Espiritu ng Panginoon Diyos ay magkakasama tayo. At salamat sa iRadio, kay Kuya Ramon at kay Ate Karim, no, na sila po ang how do you call this, channel of blessing sa atin lahat. No, napanood ko po yung kagabi, no. Buti lang, sabi ko wala ako diyan dahil baka masapawan ng mga pogi. At baka pinakanta nyo lahat baka ma-discover ako, wag na. Ikaw na lang pala hindi kakanta nun. Ayun lang kinakatakutan ko kung kakanta ako Kumanta lahat, di ba, Pastor? Okay, kaya makita nyo naman kung paano kumanta si Caselso. Oo. Kung siya kumanta ay
Actually, siya po nagtuturo sa akin din kumanta eh. Oo. Doon ko lang po naliwanagan ng tamang tema ng pagkakanta. Ng Kasi bayang lupang hinirang, ano? yung yung pa naman ang unang pinakanta sa akin, yung Bayang Magilyo. So, Lupang kasi nahirapan daw siya sa out of tune eh. So, mahirap talaga yung out of tune kasi kung sumabay kayo sa out of tune, lahat na pangit. Anyway, magandang hapon po, magandang umaga po sa inyong lahat at purihin ng Panginoon Diyos. At sa araw na to, ang ating pag-aaralan po ay yung kasunod ng yung ating pinag-aaralan doon, yung that is the yung tawag nito, yung the parable of the wheat or parable of the sower, no? Kasi nung binabasa ko yun, meron palang kasunod nun eh, may kasunod. So gusto ko pong muling ipaaral sa atin to, sa ating lahat dahil napakaganda po ang aral nito. Yung tungkol sa Bible study natin, tungkol sa Bible, mayroon akong ginagawang sistema that maaari siguro next week ituloy natin yun, yung paano natin pag-aralan yung Bible study, yung ang Bible. Kasi kinokollect ko lahat yung aking mga notes tungkol pag-aralan natin yung the whole 66 books in surface, no? Yung mga ano ba ang kahulugan ng Genesis, Exodus and so forth, para hanggang Revelation malaman natin kapag ang pinag-aralan ay tungkol sa kay Mateo, ito pala ang sinasabi ni Mateo. We have a grasp of the survey of what the book is telling us. So kino-compile ko pa lang lahat. I hope and pray na matapos ko itong week na to, and by next week yun po ang ating pag-aralan, yung the different kinds of books, the 66 books. Pero ngayon break muna tayo, kaya pag-aralan natin itong the parable of the wheat and the tare. Diba? Alright. Sige, manalangin muna tayo. Okay. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kaming lumalapit sa inyo sa oras at araw na to, na sa ganun ay yung ibinigay po sa amin upang sa ganun ay makapag-aral po kami ng iyong mga salita. Punuhin niyo po kami, Panginoon, ng yung banal na espiritu, upang sa ganun ay makita namin ng may kaliwanagan po ang aming pag-uusapan ngayong araw na to. Purihin ka, Panginoon, at lahat po ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan po ni Kristo. Amen. 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 No? So, the parable of the wheat and tare ay naiiba po doon po sa ating pinag-aralan noon na tungkol sa parable of the sower. Yung parable of the sower ay tungkol po sa mga lupa, no? Ito naman yung parable of the weeds and the wheat, no? Weeds, yung mga, alam mo natin, yung mga tare. Ito yung mga parang wheat na rin to eh. Parang pareho sila eh. Yan ang tulad ng Panginoon Diyos. Basahin ko po sa Matthew 13, verse 24 to 30. Sabi po dito, Jesus presented another parable to them, saying, the kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in this field. But while his men were sleeping, his enemy came and sowed weed among the wheat and left. And when the wheat sprouted and produced grain, then the weeds also became evident. And the slaves of the landowner came and said to him, Sir, did you not sow good seed in the field? How then does it have weeds? And he said to them, an enemy has done this. The slaves said to him, do you want us then to go and gather them up? But he said, no, while you are gathering the weeds, you may uproot the wheat with them. Allow both to grow together until the harvest. And at the time of harvest, I will say to the reapers, first gather all the weeds and bind them in bundles and burn them, but gather the wheat into my barn. Napagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So ito po yung comparison ng isang wheat, no? Ito yung wheat kasi ito yung ginagamit na pagkain ng mga tao sa Israel noon, at yung weeds, alam niyo naman yung weeds, ito yung mga masasamang damo, no?
Pero alam nyo ba, dito nakita ko dito sa mga gardens o mga playgrounds, habang tumutubo yung magagandang damo, meron din tumutubong sumisibol na parang napakaganda ng damo eh. Pero yung pala ay poisonous. No, they are poisonous. And they look exactly the same. No, namumulaklak pa nga ito eh. Pero yun pala ay masasamang damo. Ganoon din po sa talinhaga ng Panginoon Diyos, Panginoong Jesucristo, na dahil nga ang area nila noon, where they are there before, sa Palestine o sa Israel, is an agricultural land. Kaya makikita natin dito na puro wheat ang kanilang tinatanim. Ngunit sabi nga dito sa talinhaga ng Panginoon Diyos, mayroon din pong isang kaaway na naghasik. No? Naghasik siya ng binhi. No? At ito'y masasamang binhi pala. Nung natutulog sila. No? Kaya nung sumibol itong mga wheat na to, sumibol din yung masasamang damo. Pero nakita ng mga alagad dito na sabi, pwede ba nating tanggalin yung weed, sabi nila, yung masasamang damo. Ngunit sabi ng kanilang amo, wag muna dahil baka mahila ninyo yung mabuting damo. Ayan. So, hintayin na lang natin kasi magpapadala ako ng talagang taga-harvest, no, yung mga reapers. No. At saka kapag ganoon, pagdating ng panahon ay sila po yung mga masasamang damo ay itatali at itatapon sa sunog. Masusunog sila. At yung mga magaganda ay dadalhin sa aking kaban. No? Makikita natin dito na ang talinhaga ng Panginoon Diyos ay nasasabi nga sa dito, the kingdom of heaven is like the man who sowed good seed to his field. Tayo po yung, ang field na yun ay tayo yung field. No? At dito hinahasik yung magaganda at hindi magaganda. So makikita natin dito na when God sowed His seed to us, no, the good things will really bear fruit sa ating buhay. Ngunit mayroong kalaban eh. Ito ang ating papansinin na sinabi ng Panginoon Jesucristo na talagang may kalaban dito sa mundo. And we could not deny that. No? Hindi natin pwedeng i-deny yan dahil nakikita po natin at nangyayari po sa ating buhay. No? Na maaring di natin nakikita si Satanas pero nagpaparamdam siya sa iba't ibang klaseng pamaraan. No? So, the good and evil exist in this world. No? Kung bakit naman, dapat alamin natin dahil sa kasalanan. No? Dahil sa kasalanan ng ating ninuno na nangyari noon, which is Adam and Eve, ay naipasa po yung kasalanan po sa atin. That's why good and evil exist in this world. Pero sabi ng Panginoon, sabi ng mga alagad ng Panginoon, the servants of God, sabi niya, bakit di natin bunutin? No? Napakagandang idea, hindi ba yan? Napakagandang idea na bunutin o tanggalin ang kasamaan sa mundo. Pero ano sabi ng may-ari o yung may-ari ng lupa ng tawag nito, yung field, sabi niya, wag niyo nang bunutin. Sabi niya, kasi baka mabubunot niyo rin yung magaganda. Sabi niya. Kasi tignan niyo kung masdan niyo kung sino po nagtanong doon. Ang nagtanong po doon ay mga servants. Sino po mga servants ito? Yung mga kasama ng Panginoon Diyos. Tayo mga manampalataya ng Diyos, no? Tayo manampalataya ng Diyos ang nagsabi na bakit di natin bungkalin na o tanggalin ang mga masasamang damo. Pero bakit ang sagot ng Diyos, wag? No, bakit wag? Bakit tayo nakakilala sa Kanya? Wala ba tayong karapatan na tanggalin ang masasama sa mundo? Yes. Hindi nating trabaho 'yon. It is not our job. Tayong mga tagapaglingkod ng Panginoon Diyos, it is not our job to judge. Kasi ginajudge na natin yung mga tao Di lang natin kasi alam kung sino yung mga tao na yun eh. Maaring hanggang ngayon, masama. Pero pagdating ng araw, na mapagbigyan ng Panginoon Diyos ng grasya sa kanila, ay sana babalik tanaw sila sa Panginoon Diyos. Pero hanggang ngayon, wala tayong karapatan
maghusga sa kanila na sila po ay dahil masama ka sa impyerno ka pupunta. Yun ang dapat natin tingnan sa ating sinasabi ng Diyos. We are not the judge of that, but God is the judge of that. Pagdating ng araw, sabi niya, the reaper will harvest that. Sino yung mga reaper? Ito yung mga anghel. Ito yung mga anghel ng Diyos. Okay? Anghel means angels of God. Hindi tayo anghel. We are not angels, we are the son of God. Yung mga anghel ang pupunta dito sa lupa at ihihiwalay niya, no? Ihihiwalay niya yung mga weeds and the wheat, no? Doon kasi alam nila kung sino talaga ang tumanggap sa Panginoon Diyos. Yung mga anghel na yan, they know who really, nakikita nila kasi sa atin kung tayo talaga ay sa Diyos o hindi. Pero hindi pa, kaya nga, wala pa yung hudyat ng Panginoon Diyos sa kanila na tanggalin din, no? Naghihintay sila ng hudyat ng Panginoon, and that will come a time when everything is fulfilled. Yung sabi ito, when the scripture is fulfilled, no? That will be the end of time, no? At doon huhudyat ang Panginoon Diyos na ihiwalay niya na ang mabubuti at masasama, no? Doon natin makikita. So, habang tayo nandito, kasi yung tayo mga servants, it is not our right, no? Though we see maybe beside us, no, maybe our wife, our spouse, our children, our friends, no, na maaring wala sa taliwas sila sa salita ng Diyos, no, hindi tayo naghuhusga. But again, sabi ng Bible, lagi natin ipinapanalangin ang mga taong wala pa sa Panginoon Diyos, no, upang sa ganun man ay makarinig sila, no. Maalala nyo, sinabi ni Pastor Bo, no? Paano nga naman nila maririnig ang salita ng Diyos kung wala magsasabi? Tayo dapat ang magsasabi sa kanila. Paano tayo makakapagsabi sa kanila kung di naman natin napag-aaralan ang salita ng Diyos? No? Ganun, di ba tama yung sinabi ni Pastor Bo? At sino ang magdadala ng magandang balita? Kundi rin yung ipapadala natin ng mga missionaries. Yeah. Kaya sabi, Lord, gusto kong mag-missionary pero hindi ako makapunta. No, ang prayer natin is, Lord, kung di man ako makakapagbigay o makapag-share, ang panalangin ko, sana magpadala kayo ng sugo. No? Mayroon akong mga Bible study noon na talagang nahihirapan silang umuwi sa Pilipinas. Ngunit sa tulong ng isang pastor, sabi ko, kausapin niyo yung pastor. Sabi ko, para mapadala yung mga baon nyo o mapadala ang salita ng Diyos. So, buwi isang pastor. Lahat ng mga kapamilya nun, they accepted the Lord Jesus Christ. Dahil sa isang sugo. No? Kasi gusto natin tayo Kagaya ng servant dito. Gusto yung mga servant dito, gusto nilang sila ang bumunot ng weeds. No? Pero sabi ng Panginoon, wag. Ang tungkulin nyo lang ay samahan nyo ako at maghasik ng magandang balita. No? So the parable tells us na there is always a corruption in our life. No? May corruption na nangyayari sa ating buhay. Ano yung corruption? Nakukurap kasi yung mga kasama natin. Dahil nga sabi ng Panginoon, dumating yung kalaban sa gabi No? Dumating yung kalaban, the enemy sowed what? Bad weeds. No? Kaya minsan sa ating buhay, natutulog tayo, doon dumadating yung kalaban na ibinibigay sa atin. Pag nagtutulog-tulog sila, sabi natutulog sa pansitan. Ibig sabihin yan, kapag hinayaan natin matulog o mahiwalay ang salita ng Diyos sa ating buhay, doon pumapasok yung paghasik ng kalaban sa atin. No? Kaya nagiging corrupt ang mga tao. Nakukurap yung ating pagpananaw sa salita ng Diyos. Kaya kung minsan oo nga. No? And that is where compromise comes in. When we compromise the Word of God, nakukurap tayo No? Alam niyo ibig sabihin ng compromise? Maganda naman yun. Hindi ba pwede dalawang tao pag nagkakaroon ng trouble, mag-compromise sila? Halimbawa ganito, may utang ka sa akin ng 1,000. O pwede ba 500 na lang babayaran ko? O dahil yan, nag-compromise ako. No? Nawalan ako ng 500, pero
sa kabila ay he did not fulfill his promise. So ibig sabihin niyan, there is corruption, no? When we compromise with one another, there is always a corruption. So nakukurap yung salita ng Diyos sa atin dahil nga hinahayaan natin sa ating pagtulog. Ibig sabihin niyan, hindi natin in our 24 hours life nakakalimutan natin ang Diyos, no? Hindi ko naman sinasabi niya lagi na pag sa trabaho natin, sa pagtulog natin, sa pagkain natin, there is always the sense of na ang Panginoon Diyos ay nasa atin. Laging ang ating, hindi naman yung nagtatrabaho ka, no? Isinisingit mo yung it's not that what I mean. Ang ibig sabihin nito, that ang buhay natin, ang nakikita ng tao, no? Nakikita ng tao ay ang Panginoon Diyos sa atin, no? How is that? In our speech, in our manner of dealing with people, sa ating mga ginagalaw, sa ating iniisip, sa ating nakikita, sa ating naririnig. Kung may mga chismisan dyan, huwag na tayong kumate, no? Huwag na tayong kumate na makinig na gano'n. Dahil sayang yung oras. O yung sa baga bigay ka pa, nag-contribute ka pa ng mga hindi dapat kinukontribute. Oo nga, si ganito, no? Kasi hindi mo naman alam yung pinag-uusapan kung minsan, no? Ganun tayo kasi minsan na nakikili tayo. Those are the times and moments when the devil tickles ourselves, no? Tinikil ka kasi napakasarap naman, no? Parang ice cream na sarap-sarap, di ba? Na gano'n. Pero di natin alam na habang sumasarap yon, lumalamig yung ating ngipin, nasisira yung ngipin natin. Ganun eh. Ganun ang corruption eh. No? Those are like examples lang sa ating buhay na kailangan kaya po kung itong inaaniban natin, no, na sa Nazarene, where ang protocol sa Nazarene is to perfection and sanctification, dapat doon tayo. Doon natin ginagampanan yung sanctification, ginagampanan natin yung pinag-uutos ng Bible na araw-araw ay gumagawa tayo ng mabuti para sa Panginoon Diyos, no? Kung sa baga ay pinupuno natin ang sarili natin ng salita ng Diyos upang sa ganun ay hindi tayo makagawa ng bagay na hindi kaaya sa Panginoon Diyos. Kaya nga gabi-gabi, gabi-gabi, hinihingi natin sa Panginoon Diyos na kung maaari, Lord, kung mayroon akong nagawa noong nakarang oras, maging man sa pag-iisip, no? Nakita natin, no? Narinig at sinabi, no? Na kailangan natin yan, iayos natin, iligo natin to, paliguan natin, ilinisin natin to sa ating buhay, no? Para hindi tayo makorrupt. Kasi the devil comes in our life and corrupts us. Ito yung ginagawa ng kalaban. Dahil nga, kapag na-corrupt na tayo, no? Kapag na-corrupt tayo, kasi alam mo yung tear and wheat, kapag sumisibol yan, yung kanilang mga ugat ay nag-i-interlink eh. Nag-i-interlink yan. Kaya hindi pwedeng hindi mo muna sila pwedeng bunutin eh. Kasi baka mabunot na daw yung maganda eh. Kaya hintayin mo silang lumago. Kapag lumago yan, makikita na kung sino talaga ang masamang damo. Kasi yung masamang damo, nakatayo lang eh. Pero yung wheat, kasi sa maraming butil, di ba? Maraming it will stoop down. So doon mo makikita. At gano'n, yun ang trabaho naman ng mga reapers. Malalaman na nila kung sino talaga ang sa Diyos at kay Satanas. So, mga kapatid, though napakaikli po itong study na to, itong mensaheng ito, the disciples asked the Lord Jesus Christ, ano pong ibig sabihin nito? Kasi kung minsan, tignan natin ang ating sarili bilang manampalataya, no? We are so excited to condemn others. Hindi natin nakikita yun. But, ganun ba siya? Marami pong, mga kapatid, sabi ko sa inyo dito, dito sa Amerika, napakarami pong magagaling na pastor. Tinitignan natin na, wow, I hope that we could be like them. No? May isang pagpastor na napunta sa White House. Napakaganda pong kanyang ginawa. Pero ano nangyari? Isang kaunting pagkakamali lang po. Ginudge siya ng tao. Hindi naman perfecto yung pastor eh. There are so many, we are
we are not perfect. Mga pastors or leaders are not perfect. Kung nagkamali ang isang bagay, I think there is that forgiveness and prayer. Inaangat sila. Kasi alam niyo mga kapatid, sa totoo, ang mga leaders, kapag bumagsak ang leader, wala na. Wala na yung nasa baba. Sa laro ng chess, pag natalo mo yung king, tapos ng laban. Kahit nakatayo pa yung may ibang pawns o mga kasama doon sa chessboard. Pag namatay na yung king, paano na? Same thing with us, no? Kapag ang mga leaders natin, dahil nga sila po ang pinupunteriya ng kalaban. Kaya kailangan tayong nasa baba, no? Hindi ko naman sinasabi na kayo baba. Tayong mga membro o kasapi, no, sa isang iglesia na mayroon tayong leader, pastor, pinupuno natin dapat sila ng dalangin, no? Ng panalangin. Alam niyo kung bakit? Kasi kung hindi sila po na tatabuyan ng mga panalangin, yan pumapasok ang kalaban. Sila ang pinupunteriya, no, yung mga leaders natin. Kaya po napaka-importante po sa atin na makita natin ang ating tungkulin. Tungkulin sa hindi lang po sa iglesia, kundi dito sa mundong ito. We are not to be judgeful. Kung mayroon man tayong i-judge, Lord, kayo na po mag-judge sa taong yan. Kasi darating ang panahon naman God will be the judge of all. No? Kaya ang tungkulin natin is samahan ang ating pinuno, kundi ang Panginoong Kristo na ipalaganap ba yun? O to spread. No? To spread the word of God to all. Matthew 28, no? Yun ang sinabi, no? Go and baptize, no? And preach the word of God. Yun ang dapat natin tukunin, hindi yung mag-judge dahil sa pagkakataon na yun nagkamali yung tao. Sa pagkakataon na yun mayroong hindi magandang ginawa ng tao dahil sa maraming kadahilanan. We are not to judge those. Kasi di natin alam kung paano gumalaw yung salita ng Diyos sa buhay ng isang tao. Kaya maaaring yung sa katabi mo, yung mahal mo sa buhay, no? We cannot judge that. And hope and pray na sa pamagitan ng istoryang ito ay makita natin bilang tayong mga tagapag-alaga ng salita ng Diyos. Dahil kayo rin po nakakarinig kayo ng salita ng Diyos, tungkulin din natin o ninyo na ibahagi lalo po sa ating mga anak. No, dahil sila yung malapit sa atin, sa ating asawa, no? Kung hindi man siya po naniniwala, yan ang lagi natin linuluhod sa Panginoon Diyos. Lord, kung maaari, sampal mo sa mukha ng aking asawa ang salita ng Diyos. Kung gano'n lang kasiba, no? I mean, hindi naman sa gano'n isampal, no? I'm just exaggerating. Pero ang ibig ko sabihin, Lord, gano'n lang katindi ng ating paghiling sa Panginoon Diyos na sana, no? But again, hindi natin pwedeng mura o pagsabihan ng ating asawa, ang ating mga anak, ang ating kung sino man. Kung hindi nakikita sa buhay ninyo at buhay ko at buhay nating lahat ang salita ng Diyos. Kung hindi natin nagagawa, we don't even have the right to say or to judge people. Kaya dapat sa atin muna. Judge yourself kung totoo nga. Look at the mirror. Look at the mirror. Mirror on the wall. Mirror yun mirror on the wall. Who's the pogiest of them all? Wag yun. Alam natin kung sino pogi. Kayo mga pogi dyan. Dahil sa inyo, sabi ko, dahil sa inyo, ay narating namin itong mga bagay na to. I mean, kagaya ng message ko, yung next letter ko sa inyo, na kundi dahil sa inyo, ay hindi kami nagpursiging mag-aral. Kundi dahil sa inyo, naging tamad siguro ako sa pag-aaral sa ng Diyos. Pero dahil nga sa inyo, ay nasasabi ko to, I am going to school right now, dahil nga sa inyo, nagpupursige nga ako. Salamat po sa buhay nyo at magandang araw po sa inyong lahat. Ay, ito. Thank you, Pastor. Guwapo. Mirror in the wall. Mirror on the wall. Baka sumagot yung mirror mo, Pastor. Nako! Sinong pinakagwapo sa buong mundo? Sasabihin ng mirror, ako. Siya pala sino yung nasa mirror?
Ikaw yun. Yan yung parable of the wheat. The weeds. The tail and the weeds. Yung weeds yung mga damo. Damo, Ano yung isa pastor? wheat and tail. Wheat and wheat tear. and tares. Yung Wheat and tares, yung tares yun, yung masasamang damo yun. yung masasamang. Ang tawag doon, wheat or tares. Yun na. Dahil di ba, weeder ka nun, wini-weed natin yung Yung ano ang tawag sa Tagalog? Yung anong tawag sa Tagalog ng ng damo? Tagagapas. Gapas, no? Gapas. Ginagapas banda mo. Hindi ba? Pag kapal, di ba? Gagamitan mo ng kakaritin mo ng gano'n, di ba? Parang yung Kinakarit, palay. Yan Ito tayo taga-karit. Ano na naman? Parang hindi Ilocano. Gapas. 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 Hindi ka ako naggapas. Nagkuha lang ako ng mga munggo. So, parang di yung naggagapas, yun yung parang nag-harvest. Pareho ng parable of the sower. Yun. Taga-harvest din. Ito naman nanggagapas ng mga masasamang damo. Ayun. Hardinero, kung gano'n, pastor. Kaya makita mo dito sa salita ng Diyos, yung ginagapas actually dalawa eh. Ginagapas yung masama at ginagapas yung mabuti. Yung tama. Kasi yung inaalis muna yung masamang damo at tinatali at sinusunog. Sabi natin, susunugin eh. Sinusunog. Kumbaga sa garden mo, merong mga tumutubong damo sa tabi-tabi, bubunutin mo yun para hindi madama yung yung mga halaman. Yeah. Yun ang magandang example nun. So, ibig sabihin nun, yung mga masasamang damo na nasa paligid natin, na nakakasira sa ating pag-worship sa Panginoon, dapat yan iniiwasan or nilalayuan, hindi dapat nating binibigyan ng pansin yung mga ganyan. Bagkus actually, Brother Ramon, that's already judging kapag ganun eh. You're already judging them kasi hindi natin alam eh. Though sabi nga dito ng Panginoon doon, wag mo nang bulutin. Wag mo nang bulutin. Wag mo nang hayaan mo silang tumubod silang dalawa. Okay. At sa pagdating ng araw, ako mag-judge sa kanila. Bahala na si Lord doon. Kasi kung hindi natin papansinin, sa bagay. Wala kang, hayaan mo gano'n. Kung masama man sila doon, hayaan mo. Pag-pray lang natin. Ang tungkulin natin to pray. To pray for them. Kasi we are not the harvester. We are not the harvester. Mga nega. So yung mga, halimbawa, actually, kung titignan natin ang salita, we tell them nega to them. Sa kanilang side naman, tayo naman ang nega sa kanila, di ba? Baliktad. Opposition yun. Kung anong position lang yun, di ba? So, sabi ng Panginoon wag mong pansinin, hayaan mo. Akong bahala. Akong bahala kanila. Hayaan mo sila kasi lalabas sa huling panahon nga that they will reveal themselves eh. We will reveal our own selves kung tayo ay masa Panginoon o hindi. Kung tayo ba ay nagtatalikbong lang wearing in sheep's clothes, di ba? Kaya we should not do that. Kaya kung minsan doon tayo nagkakamali bilang mga manampalataya to judge other people. But instead to pray for them. At makikita na ang diferensya. Kung di talaga nagbago, let God deal with it. Let the word of God deal with them. No? Makikita natin. At kung nagbago yan, salamat sa Panginoon Diyos. Salamat sa Diyos. Kaya sabi ko nga, kung ginudge, lalong-lalo pa yung mga pastors na nagkakamali, let's help them to win, kasi ang taong bumagsak, no? Ang hirap talagang yung bumangon eh. Lalong-lalo pa kung tinutulak pababa. Mayroon nagtutulak pababa. Kailangan inaangat natin yung mga bumabagsak. And that is our role. Inaangat yung mga bumabagsak. Hindi yung ginagapas natin. Yung lalo mo dinadown, ano? Oo. Kasi nakita mo ba ang Panginoon na mayroon siyang binaba? Yung mga talagang Hudyo lang, yung mga Pharisees, dahil alam niya they're evil, they're vampire, they're evil doers. No?
Pero nandun pa rin yung compassion ng Panginoon Diyos na sana sa salita ay magbabago sila. No? Kaya siya lang kasi ang may karapatan na maghusga. No? Let us put into His hands yung judgment, not into our hands. Kasi sabi ng Panginoon, sino ka para maghusga ng ibang tao? Pero pastor, paano mo iiwasan yun? Nakaka-burden na halimbawa, isa sa mga kasamahan mo sa church o kaya pareho mo Kristiyano, then nabe-burden ka na, hindi mo na hayaan, pabayaan mo lang siyang nandiyan, gano'n. Tapos kita mo, sino ngayon may burden? Sino ngayon may burden? Ikaw, di ba? So, dapat hindi ka ma-burden eh. So, ibig sabihin, iayos mo ang sarili mo sa kanila. Hindi sa kanila, iayos mo yung puso mo, paano mo sila ikaw mas maangat sa kanila eh. Okay. So, ibig sabihin yan, iayos mo ngayon yung sarili mo na hindi ka ma-burden sa kanila. Di ba? Kasi ganun sila eh. Dahil nga sa panalangin, kita mo kung paano magbabago. Lord, baka ako yata ang kailangan magbago eh. Bakit ako nabibigatan? Dapat hindi eh. Ba't ikaw dahil sa ginagawa nila, ikaw na burden? Dapat hindi eh. So dapat, sila, di ba? So pagpe-pray mo na lang pala yun, ano? Ipagpe-pray mo yung sarili. Pagdadasal mo na lang. Sarili mo na dapat iba yung pananaw mo sa kanila. Kasi sila ang lost eh. Ikaw hindi eh. Ngayon, dahil sa burden mo, baka ikaw pa nga ma-lost eh. Okay. Di ba? Tingnan mo, ang balik sa atin, ikaw pa ngayon ang nakakatas, ikaw pa ang nandyan, ikaw pa nagtuturo, ikaw pa ngayon nandyan, hindi mo pinapakita sa akin. Yun, ngayon ang balik sa atin kapag gano'n yun. Kaya dapat sa ating mga, halimbawa sa ating nag-aaral, alam ko yung mga nag-aaral, they come into maturity. Kailan mag-mature tayo eh. Sa ating mga pinag-aaralan ng salita ng Diyos, we come into maturity. Na pagdating ng araw, hindi na tayo naging bonching. Tayo pa yung mas grabe sa tao na yun, yung ginajudge natin, na tayo na yung nabigatan. Hindi, dapat we come as light to them. Kahit na gaano yung ginagawa nila, we should not be pressured of what they do. Kundi, tignan natin as a challenge to us sa ating personal, na tignan natin na I have to pray for the person. Pray ko sa sarili ko na matagumpayan ko yung pinapakita sa akin. Dahil actually, kapag nakikita natin, ako rin maiinis ka eh. Pero bakit ka mainis? Lalo kang lumalayo sa mga salita ng Diyos kapag gano'n ang naging perception mo eh. Hindi ka na nagiging maka-Diyos. No? Nagiging isa ka na rin sa kanila. Okay, diba? Yeah. Diba? Amen. Kailangan magkaroon ng makita natin yung Christ-like sa atin upang makita nila eh. Kasi kung pareho tayo, pare-pareho pala tayo eh. Damay-damay na. Sinasabi natin na ganito tayo. Sinasabi natin ganito tayo. Pero hindi nila nakikita eh. Ganun yun. Hinuhusgaan natin. In our mind, in our movements, in our aura, nakikita nila na na-judge sila. And kahit ikaw naman, nafe-feel mo yun eh. Pero sabi, hindi dapat ako makondyan eh, mabother dyan. I don't like to be bothered with that. Pero gagawin ko is to pray. No? Kasi sa prayer talaga mga kapatid, no matter anong gagawin mo without the prayer, kung di mo kasama ang Panginoon Diyos, babagsak rin eh. Babagsak. No? Babagsak. Without God's help, yan, sa salita ng Diyos na, ganun pala. Na hindi natin, dapat kaya sabi ng Panginoon, sabi ng huwag niyong gapasin, huwag niyong tanggalin, baka mabunot eh. Nabunot silang dalawa, parehong talo, di ba? Parehong talo yan. Hindi parehong talo. Kaya mas mabuti yung gano'n na kahit naman di kaaya-aya sa tao. We pray that the Lord will intercede. Maybe tayo rin pa siguro gagamitin ng Diyos. Gaya lang nangyari, di ba? Dahil sa aking ano sa word na yun? Pagabag ako. Oo, kita mo? Nabagabag. Nabagabag. Oo, parang ganun yun, di ba? Kinabagan tuloy siya. Parang ganun yun, mga brother naman na titignan natin. Ganun pala yun. Pag may kasama ka sa church na
na naiinis ka doon o dahil yung hindi ka para bang naiirita ka Oo. or sa trabaho mo meron kang kasama sa trabaho na masyadong bossy ang dating or Pag-pray mo, yeah. pag-pray mo na lang pala no. Oo. Pag-pray mo siya. Dahil, kahit ano, kapag iwasan mo, masisira din ang, I mean, ano magagawa pag iiwas mo? Dahil boss mo siya o kaibigan mo siya, iiwas ka, mararamdaman niya. Nagtataka tuloy yung tao, bakit mo iniiwasan? Yun pala, ikaw na pala may preference. You know, I think we have experienced that. Yeah. As Christians, we have experienced that. Pero ang sabi ng Diyos dito, hindi tayo dapat maghusga. Hintayin natin. Kasi darating naman yung panahon everything will come to an end and doon natin makikita kung talagang totoo o hindi. Ang importante, totoo ba tayo sa Panginoon Diyos? Yun ang importante. Tayo, hinuhusga natin yung tao tayo pala hindi. Ganun yun Pag-pray na lang. Importante sa atin muna. Ganun din sa kabila sabi sa kabila, totoo rin ako. So, di ba patutuhan tayo dahil sa salita ng Diyos, at dapat tayo natin ng panahon, kung pagdating yung paggagapas, doon tayo natin makikita, hindi ba? It is by our fruits makikita. Dapat pala matinding panalangin, matinding pagpasensya, no? Pagpasensya. Alam mo, kapatid na kapag when you are able to go, nakon mo yun, nakapunta ka na sa kataas-taasan nun, sasabihin mo sa sarili mo, ang sarap pala mahalin ng kaaway. Ganon ba, Pastor? Ba't ka nakatingin sa akin? Wala, tumitingin lang ako siya. Kaaway pala, ganon. Ganon, kaaway. Kaya, di ba sabi, love your enemy? Di ba? Mahirap mahalin Ganon? ang kalaban. Ba't tumitingin to sa akin? Enemy? Wala kang baon. Hindi, Pastor, hindi ka nangyari na. enemy. Nangyari na kasi sa akin yan dati sa trabaho ko nung araw. Oo. Maraming yung alam niyo na may totoo yun, merong isa o dalawang tao na parang ayaw sa'yo or iba-iba ang dating. So inayaan ko lang. Actually, Pagdasal mo pinagpe-pray ko sila talaga. Pinag-pray ko rin sarili ko. Hanggang dumating ang panahon, Nawala na sila. actually, nauna silang natanggal sa akin doon. Pero naging friends naman kami. Bago maghiwalay. Ayun. Ganon, Pastor. So, pero paano, Pastor, in spite of so many prayers, talagang wala talagang pagbabago dun sa taong yun. Wala tayong magagawa. Ang Panginoon na lang ang bahala. Sinasama mo siya sa prayer mo siya Oo. Kasi ang Panginoon Diyos ang bahala dyan Kasi ang Panginoon, mayroon ka bang ginawa? Di ba? Alam mo nga para masama yung tao, mayroon ka bang ginawa? Yung Panginoon sa'yo yung Panginoon Diyos hinusga mo yung tao, wala kang ginawa Especially yung mga kasamahan mo sa work na sa akin. Yun lang po, katanong sa'yo ng Panginoon Diyos did you preach me to him? Alam mo palang ganun yung tao hindi mo pinayagang magandang balita. Kahit man siguro minsan, ako nang bahala doon, sabi ng Panginoon Diyos Kaso, nandun yung kon natin nandun sa puso natin kasi yung, di ba? Believe me or not, totoo yun. Kasi ganun ang pinapakita sa atin Pero meron ba tayong pinakita sa Kanya? Ang salita ng Diyos? No. Ganun yun I mean, though, yung, sabi ko rito, huwag niyong bunutin Kasi, hayaan mo dalawa silang lumago. At akong bahalang bubunot niyan, sabi ng Panginoon. Siyang huhusga, no? Siya magja-judge. Yung judge niya, no? Kasi, ayan, kasi ito yung pangalawang mensahe ng Panginoon Diyos about the sower The sower. Kaya nga, tingnan mo, tinignan niya muna yung mga puso, ay mga lupa natin sa buhay natin Kung anong klaseng lupa tayo Yes. Kaya kung magandang lupa tayo, maganda ang lalabas, di ba? Maganda yung lalabas sa atin. Kaya ganun din dito, katabi pa nga natin yung wheat nga, katabi niya yung wheat Magkatabi sila Pareho silang tumutubong gano'n Kaya nga katabi nga lang natin Katabi lang nga natin, di lang natin alam. Oo. Best friend natin,
magulang natin o kapatid Best friend. natin, no? Kamag-anak. Kamag-anak, di lang natin alam eh. O, kasi pareho eh. Kaya hindi pwede nating husgan mo yan. Actually yan, nagtutulungan tayo dyan eh. Nagtutulungan tayo. Sabi ni Tina, mas maganda ituon natin ang isip ang mas makakabuti sa lahat. Di yung para sa sarili lang. Especially tuon Puso't isip isip kay God. Sabi nga sa iRadio, love lang. Puro love lang. Love lang. Oo. Yan. Grabe, puro kayo love dyan eh. Love. L-O-V. Yeah. Yeah. Kaya yung itong parable na to, actually it is allegory. It is said in an allegory. Ibig sabihin yan, you could view it on maraming anggulo na ibig sabihin nito eh. Yung parable na to. Kaya kung titingnan natin to, marami po, tama po yung sasabihin nyo, tama rin yung sinabi nyo. Kasi maraming anggulo na it says allegory. In all angles you see it and how you read it, how you understand it, the interpretation could be right. Love your enemy. Pero mahirap ata yung pastor, lalo pag sinisiraan ka, lalo sa trabaho. Ginagawa ka ng chismis. Naku. Alam mo yung nangyari sa akin yan eh. Nangyari sa akin. Yung nansisira pa sa akin, yung itinaas ko pa maging manager. Naku. Oo, sabi ko, tinaas ko manager, tapos sinisiraan niya ako. Tapos hindi ko alam kung bakit. Pati yung may-ari ng kumpanya, naggulat sa akin eh. James, totoo ba to? Sabi ko, hindi ko alam. Sabi ko, hindi ko alam pinagsasabi nila. Sabi ko, hinayaan, pinagmasdan niya lang, tinignan niya. Eh, hindi ko naman ginagawa eh. Dapat talsik yung manager. Gano'n yun eh. So, hayaan nyo lang, hayaan nyo. So, yung manager ang... Kahit na gumagawa siya ng pangit sa akin noon, hinayaan ko. Kasi, may nanonood eh. Totoo. So yung manager ang yung boss ang nag-judge. Tapos yung isang kasama mo ang nabunot. Di ba? Siya yung tinanggal. Siya yung tinanggal dahil siyang gumagawa eh. So, akala nila ako daw yung gumagawa eh. Sabi ko, hindi ko alam yan, sabi ko. Kasi, pinaparatangan ako lagi eh. Dahil, siyempre. Kasi meron tayong siyempre, di natin maalis sa tao na minsan pag sinisiraan, nawawala na yung pasensya. Pati siya na rin tuloy na nagagalit o nami-mislead na rin siya. So, kaya nga dapat... Kaya napaka-importante na tayo mga alagad ng Diyos, punuin natin ang sarili natin ng salita niya. Yung gifts of the Holy Spirit. Kasi kung wala tayong pasensya, wala tayong pagmamahal, talagang bibigla tayo eh. Mabibigla tayo. Lahat yan, we will be defensive. At sa pagiging defensive natin, tayo makikita mali. Kaya hayaan nyo. Let God decide. Kahit man tayong tanggalin. Makita nyo kay Joseph, di ba? Yung buhay na lang ni Joseph, bakit siya natulong? Hindi naman niya kasalanan. Hindi naman siya yung... makita natin talaga. But he kasi God knows it. Alam niya eh. Joseph the Dreamer, ha? Oo, Joseph the Dreamer, oo. Kita natin dito na... Binenta ko siya ng mga kapatid niya, di ba? Ganun kita niyo. Lahat pangit eh. Kung ako yung kapatid, nag-rebuild din ako eh. Di ba? Kung ikaw yung kapatid, nag-rebuild din ka na eh. Pero in spite of that, pinatawad pa rin niya, no? Kita nyo? Kasi, ano ba yung sabi ni Joseph? You meant it bad eh. But God meant it good eh. Kasi ang Diyos, kaya binigay niya sa lahat sa Panginoon Diyos yan eh. They meant it bad. But God, hindi niya sinabing ako eh. God meant it good. Kita nyo? Kaya mga kapatid, dito po lang yung ating pinag-aralan yan na let us be aware also of our situation. Ano bang natin na lalong-lalo po sa ating mga halimbawa sa ating mga kapatid, no? Kasi madali tayo kasing mapagmata, mapaghusga, na gano'n. Madaling magalit. Madaling dahil because totoo yun, we hate tayo mga Kristiyano, we hate bad. We hate sin. Maganda yung ugali na yun eh. Kung may nagawa maganda, pero let us not always judge them that way. Yes. Lagi po natin, kasi let us always pray for them. Alamin kung bakit
Yeah. Alam mo kung bakit nagawa niya yun eh. May kadahilanan kung bakit nagawa yun eh. Baka tayo pa yung dahilan. Si Evelyn Alejandro sabi niya sa akin, maraming beses na pong nangyaring nagalit sa akin, lalo pong pinakikita mo sa kanilang kabutihan. Ay, tuloy mo nga. Pinagdadasal ko na lang po sila na sana hipuin ni Lord ang puso nila at mangibabaw sa puso nila ang kabutihan. Ayan. Sabi naman ni ni Tina, sabi ni Mac G, madalas po talaga nakikita natin ang ibang tao at tama po talaga, lagi tayo dapat mag-mirror on the wall para makita na natin ang sarili natin. At tama din naman yung pastor. Sabi pa ni Caris, magandang topic, pastor. May exchange of opinion kami ng partner ko. Ayan. Pero wag sana magtatalo, no? Pastor, anong verse yung tignan mo muna ang yung muta sa mata mo bago mo tignan ang muta sa iba, something like that. Yung plank in the eyes. Sa Matthew, sa book of Matthew. Ano yung pastor? Anong verse yun? Yung plank, tawag ba doon? Hindi lang yan, kapatid. Google. Google. Google natin, Google. Don't speak the eye. The speck of The eye of baka meron kang lag sa mukha sa mata mo. Which is true. Ayan. Kasi pero maraming itong binasa natin, maraming anggulo talaga na sinasabi tungkol sa kaharian ng Diyos eh. No, so again, ito yung nakita kong naipayag sa inyo. Again, kung basa-basahin nyo, mas marami pa kayo mapupulot na aral. Yeah. Ganun talaga, pastor. So tama pala yung sinasabi ni Doc SP na patawarin mo yung tao kahit siya ang may kasalanan. Maaring may dahilan kung bakit niya nagawa yun. Yun ang sinasabi ni Doc SP. Di ba, Tata? Yun ang quote niya. Oo, sabi niya. Kapag yung tao may kasalanan, ikaw ang magpatawad na lang. Baka ibig sabihin, intindihin mo na lang. Iba kasi yung pagpapatawad eh. Intindihin na lang siguro. Ikaw na lang ang mag-intindi. Yes. Kasi iba yung pagpatawad eh. Ay, oo. I think the word is not appropriate to what kanya sinasabi. Intindihin mo na lang yung tao kasi wala namang ginawang kasalanan sa'yo eh. Papatawad mo. Kasi confession yung forgiveness is mayroong dapat nagawa. Intindihin mo yung tao. Intindihin na lang. Although siya ang gumawa intindihin ng mo tsaka kasalanan. ipag-pray mo. Ayan, Matthew 7:5. Tingnan mo. Ipag-pray mo din yung sarili mo, namintindihan mo yung nangyayari. Matthew 7:5. Tingnan. Mabilis si Sister Nelda eh. Yan po ang aking secretary. At sabi, and when you pray... Sorry. Binabawi ko, hindi ko siya secretary. Siya aking may bahay. Ayan. Ingat kasi sinasabi. Sabi dito, Matthew 7:5. Hypocrite. Sorry, babe. Okay, listen. Hypocrite, first remove the plank from your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. Ayan yung sinasabi ko, Pastor. Si Jesus mismo nagsabi niyan. Pero hypocrites tandaan din natin, mga kapatid, tandaan din natin na we should also be very sensitive sa mga kasama natin na doon. Though pinag-prepare natin sila, baka sila din po ay talagang linikhan ng kasamaan na sila po rin ang sisira sa atin. Tama. Hindi tayo gaanong nikikipaghalibilo. So, kasi minsan gusto natin tumulong, nandun yung yes, tayo, gusto natin pumapel eh. Pero instead, because ginagamit din sila ng kalaban eh. Exactly, Pastor. So let us always be aware and sensitive to those parts na maaring talagang sila ay linagay ng kalaban. Kasi makita natin dito sa ating binasa, linagay sila ng kalaban eh. No? Linagay sila ng kalaban. Ibig sabihin, sila ay mga disipulo din ni Satanas. Maaari. Kasi, let us Tama ka dyan, Pastor. Let us look into all these angles. Yes. The Bible says, the first could tell us na let us not judge also unto this person, but we have to be very sensitive and beware of their content. Baka sila din po yung talagang kasi
sa totoo lang po, no, mayroon din pong ginawa ng Satanas na, na maging kalaban natin. Oh, Yun, nakalagay sa Bible, mayroon linagay si Satanas, no? Na maging kasama natin sa pagsibol. Oo. At nandyan sa Delikado church. yun. Nandyan sa church yan. Sa church, and they could be doing better than us. Yes. Yes. Pero pagdating ng araw, sila pala yung sisira sa atin. Bakit? Nakatingin kasi, kuminsan nakatingin tayo sa kanila eh. Di ba? Wow, ang ganda nila, napakasipag nila, napakabait nila, ang daming binibigay sa atin, gano'n yun. But not knowingly na at the end of times, when judgment come, no, sila pa yung hihila sa atin pababa eh. Dahil tandaan natin, magkakaroon tayo mga hinakit. Ayaw ng Diyos na magkakaroon tayong hinakit. Magkakaroon tayo ng mga angel sa kanila. Hindi pwede mangyari yun. Kasi nakonsahan sa kanila, nabitag tayo eh. So let's also be aware of that. Na not because na pinag-pray natin. Yes, pinag-pray natin sila. But it's into all God's hands yan. But most especially, look unto yourself. Bilang isang magandang sibol ng Diyos, no? Gampanan natin yung tungkulin natin para lumago tayo. No? Kasi pagdating ng araw, baka yun na nga, babagsak tayo eh. Right. Kaya yun ang kinakatakutan ko din mga kapatid, na pagdating yung araw, sinabi ng Panginoon, huwag kang lumingon. Baka lumingon tayo eh. Oo, tama, So, Pastor. Let us pray for one another. Let's pray for one another. Kung hindi tayo pinag-pray, then let's do our own prayer. Okay. Amen. Maraming question dito, Pastor, pero pakisagot na at wala na tayong time, ano? Isa na rito si Tina, sabi niya, ilang beses na nangyari sa akin na naiinis at na nahuhusgahan sa kanilang Sa kabila ng yun, pananahimik ko, si God lang lagi ang sumbungan ko ko. at hinihinga ng mahabang pasensya. Si Lala Carmina naman, Pastor James, will you be accountable if you were not able to share the word of God? Ikaw ang nakikinig. Ikaw ang nakarinig. Nakarinig. Yan. So marami. Si Okay, Bernadette basahin Delpi naman, God said don't judge so that God will not judge you. Laging intindihin at and you pray na lang at ipag-pray mo ang sarili mo. Ayan. So yan, marami mga comments, Pastor. Ay pakisagot na lang po at Okay. All right. Yung accountability, I think makikita natin doon sa sa talents. Yeah. Okay. Kung anong binigay sa'yo ng Panginoon, kung anong nakuha mo sa Panginoon, hindi mo ginamit yun, we are responsible to that. Okay. Sige. All right, Pastor, closing prayer na tayo. Para... Sige, tayo po manalangin at magpasalamat sa Panginoon Diyos. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kaming lumalapit sa inyo. Ang iyong mga salita po ay just like a well na punong-puno po ng mga dapat namin pong malaman. Yes, Sabi nga ninyo ay sasalok lang po kami at makikita po namin ang aming mga pangailangan. Amen. That is why, Lord, kailangan po namin magbasa, mag-aral na yung mga salita. At salamat din po sa mga oras na to na pinag-group nyo sa amin at sa mga nakasama po namin sa iRadio ngayon, sa mga nakikinig na puspusan nyo sila, Panginoon, ng yung mga salita. Sa mga kaunting na bahagi sa oras na to, ng mga salita nyo ay punuin mo ang kanilang mga puso. Yes, Upang sa ganuman ay pag sumalok sila sa darating na pagkakataon ay magagamit nila ang iyong mga salita. Mayroon po silang tatulukin sa kanilang mga puso at may pahayag din po sa kanilang mga kasama. Amen. Salamat o Diyos at purihin ka at sa maghapon na to, patuloy ko pong ilangat ang iRadio, si Brother Ramon at Sister Karim na patuloy gamitin po na maging daluyan po na yung mga pagpapapala. Yes, Jesus. At sa mga nakikinig, patuloy ko na hiningi ko sa inyo, Panginoon, ang iyong kamay ng iyong pag-iingat at patuloy ng kanilang mga pangailangan. Salamat o Diyos at purihin ka at puti dalangin natin sa matamis na pangalan po ni Jesucristo. Amen. Amen. Thank you, Pastor. All right, Pastor, thank you. Bukas We'll see you tomorrow. Kita na lang tayo sa church bukas. Okay, sige po. Okay. All right, good night. Okay, good night. All right, bye, Good night. Pastor. All Thank you. right. Good morning po sa inyo lahat. Okay. All right. Pastor James Valdez, yan po yung kanyang na-share from the book of Matthew. Ano ba yan? Matthew, ano ba?
13, 24 to 30. Verse 24 to 30. Ayan. Basahin ko muna The parable of the weeds. Yeah, basahin ko muna yung mga nag-join sa atin dito. Yes. Nagkadawala na sila. Yeah, si Mac G, Pipay, Rod FT, Caris Cristobal, Tina Tabernilia, Evelyn Alejandro, Jomel, Bernadette Delphine, Yes. Uh-huh. 24/7, Myla Like Sarmiento. Cuino. Mhm. Sino pa? Tess Ignacio, Lala Carmina, Yes. Shaun Oclaray, Kat Balila, Dulcet Soles, GH Ek, Sunny Salubayba, Tabernelia, Henry Pasqua, Tess Salas Lasak, Yan. yan, Eka Andes, Shell. Goles Gem, Si Shell Ginawa. Ano? yeah, Ginawa. Nelda Valdez, okay, sino pa Sister yun? Mercy Cruz. Ayan. Goles. Ruby Claudio. Ayan, Shell Ginawan. Okay, sino pa? Jel Ginawan. Goles Jem. Goles. And Sofia Morain. Odi Ginawan. Yes, Good morning sa inyong lahat sa Pilipinas. Good morning, Jan. Magandang weekend at mapagpalang linggo. Ganun ang pag-aaral po ng Biblia. No? Aha. See, the Word of God is, ito yung ating guidance eh. Katulad yan, merong tayong palang ganito na dumarating sa ating buhay na may mga taong nakaka-burden sa atin. Yan, dumarating talaga yun sa Yung atin. naiirita ka ba dahil itong ganitong klaseng tao ginagawa ka ng istorya, chinichismis ka, wala ka namang ginagawa sa kanya, and suddenly, pati ikaw ay nadadamay tuloy na. Nangyayari sa kanya, mabigat. Yeah. Mabigat sa kalooban. Yeah. Kaya, Parang hindi ka makatulog. kaya po ang salita ng Panginoon, it is a guidance. Sabi ng Panginoon, huwag mong pansinin, akong bahala. Sabi nga, di ba ni Pastor James, yung mabuti at masama, hinahayaang sabay na lumalago. At sabi ni Lord, akong bahala. Sabi nga, vengeance is mine. Diba? Ako yung magpuputol kung sino yung masamang damo dyan. Ako yung maghuhusga. Yan. Yan, Galangco, Jonaline. Hello, Yeah, good morning. Galangco, din dyan. Jonaline. Good morning. See, the Word of God is powerful. It penetrates through and through. Tumatago sa buto po yan. Kaya napaka-importante po na meron tayong Biblia na binabasa po natin sa araw-araw na hindi lang po ito dekorasyon. Ano? Huwag natin gamitin na dekorasyon ito. Igalang, respeto, mahalin natin ang salita ng ating Panginoon. Dahil ito po ay paniwalaan natin. At ito po ay malaking maitutulong sa atin kung paano tayo madediretso ang ating buhay. Sabi nga ni Lord, the truth will set you free. Amen. Ang katotohanan ay yan ang magpapalaya sa inyo. Okay. Kita-kita po tayo bukas sa Sunday. Not Sunday. Monday sa kanila bukas. Tuesday. Mm. Tuesday na tayo magkikita-kita. Pero Lunes Hindi dito. kasi yung iba midnight makakapanood. Yung iba nanonood ng Sunday service yung morning. Yeah. Kahit madaling araw, ayan, gumigising nakakapanood sila. talaga. Hindi, iba hindi pa natutulog kasi. Napupuya talaga. Puyat sila. Tapos Hindi, meron pa yung maagas the next day yung morning naman na yun naman yung Taglish. Taglish service. Ayan. Alright. Ayan. See you next week, Monday, at Tuesday po dyan sa inyo, no? At ingat-ingat po parati. At siyempre, lagi po tayo magpupuri at magpapasalamat sa ating Panginoon. Amen. Anything na nangyayari sa ating buhay, maging masaya, malungkot, siyempre, lagi tayong magpapasalamat pa rin. Ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. Mahal po kayo ng Panginoon. Good night and God bless po sa inyong lahat. Good night. And siyempre, Lori Encenares. Oo. Hello. Ayan. Ayan ako. May nakalimutan nata ako. Sige na. Bye-bye na po. Good night. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.